Hindi pa lumilipas ang 5 minuto mula nang lagdaan ko ang papeles ng aming legal na paghihiwalay. Dala-dala ko na ang aking anak na lalaki at babae patungo sa aming flight pa Singapore. Samantala, ang 7 miyembro ng pamilya ng aking asawa ay nasa isang fertility clinic. Sinasamahan ang kanyang buntis na kabit para sa isang regular na check-up. Wala sinuman sa kanila ang nag-akala na pagkatapos makita ang resulta ng ultrasound, bibitaw ang doktor ng isang pangungusap na yayanik sa buong pamilya at mag-apoy sa galit ng aking dating asawa. Nang dumampi ang aking panulat sa kasulatan ng aming paghihiwalay, eksaktong 10:00 ng umaga ang turo ng orasan sa pader ng family court, isang napakakaibang sandali. Walang mga luha, walang sigawan, walang sakit na inasahan ko. Tanging isang pakiramdam ng kawalan ang nananahan sa aking kaluluwa. Ang pangalan ko ay Clara. Ako ay 32 taong gulang. Ako ay ina ng 2 maliliit na anak. At eksaktong 5 minuto ang nakalipas, formal kong tinapos ang aking 8 taong kasal kay Marco, ang lalaking nangako noon na alagaan ako habang buhay. Pagkalagda ko, tumunok ang telepono ni Marco, isang pamilyar na himig. Agad kong nalaman kung sino ang tumatawag. Hindi man lang sinubukan ni Marco na itago ito. Sinagot niya ang tawag sa harap mismo namin ng court officer. Agad na lumambing ang kanyang boses. "O, tapos na ako. Sandali lang. Papunta na ako diyan. Ngayon ang schedule ang check-up, diba?" Narinig ko ng malinaw ang bawat salita niya. Ang boses ni Marco ay naging sobrang tamis at sadyang pilit na halos masuka ako. "Huwag kang mag-alala. Darating ang buong pamilya ko. Ang anak mo ang tagapagmana ng ating pamilya." Napabuntong hininga ako ng marahan. Sa loob ng maraming taon naming pagsasama, hindi ko kailanman narinig na nagsalita siya sa akin sa ganoong tono. Inabot na court officer ang dokumento kay Marco. Dapat sana'y sinusuri niya ang nilalaman bago lumagda, ngunit hindi man lang ito tinapunan ng tingin ni Marco. Mabilis niyang ginuhit ang kanyang pirma at inihagis ito ng may pang-iinsulto. Wala namang kailangang tingnan diyan. Wala naman siyang makukuha. Itinuro niya ako gamit ang kanyang daliri. Ang tsondo ay sa akin na bago pa kami ikasal, pati ang masasakyan. Yung 2 bata, kung gusto niyang kunin, sige kunin niya. Mas mabuti para hindi na nakakaabala. Ang kanyang ate, si Brenda, na nakatayo sa tabi niya ay agad sumabat. Tama. Malapit na naman siyang ikasal ulit. At sa babaeng magbibigay sa kanyang anak na lalaki, segunda naman ng isa pa nilang tiyahin. O nga, sinong papatol sa isang hiwalay na may 2 buntot ngayon? Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin, ngunit kakaiba, hindi na ako nasaktan. Siguro dahil matagal na akong nasasaktan. Tumayo ako, binuksan ang aking handbag, at inilapag ang isang kumpol ng susi sa mesa. Ito ang susi ng tsondo, bahagyang nagulat si Marco. Nakalipat na kami kahapon pa, ngumisi siya. Magaling mabilis ka pala, muling nagbuhos ng gasolina sa apoy si Brenda. Kung ano ang hindi sa iyo, kailangan talagang isauli, di ba? Hindi ako sumagot. Tahimik kong kinuha ang 2 pasaporte mula sa aking bag. Ipinakita ko ito kay Marco. Ready na ang visa nung nakaraang linggo pa. Kumunot ang no ni Marco. Anong visa? Dadalhin ko ang mga bata para mag-aral sa Singapore. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Natigilan si Marcong ilang segundo, ngunit si Brenda ang unang sumiga. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano kamahal yon? Tiningnan ko sila. Ang pera ay hindi ninyo problema. Sa sandaling iyon, isang itim na Mercedes GLS ang huminto sa harap ng family court. Lumabas ang driver at binuksan ang pinto sa likod. Magalang siyang yumuko. "Ma'am Clara, handa na po ang sasakyan." Nang makita ito ni Marco, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. "Anong kalokohan to?" Yumuko ako at binuhat ang aking anak na babae, si Leah. Mahigpit na hinawakan ng aking anak na lalaki, si Leo, ang aking kamay. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko si Marco at mahinahong sinabi, "Makakaasa ka, mula ngayon, hindi na kami manggugulo sa bago mong buhay." Tumalikod ako at bumabang hagdanan.
Inabutan akong driver ng isang makapal na sobre. May nagpapabigay po nito sa inyo. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang folder na naglalaman ng mga dokumento at larawan. Si Marco at ang babaeng iyon, si Isabel, na pumipirma sa isang kasunduan sa pagbili ng tsondo sa isang property agent office. Ang parehong kondo na ang down payment ay binayaran ng aking mga magulang nung kami ay ikinasal. Tiningnan ako ng driver sa pamamagitan ng rearview mirror. Lahat pong ebidensyang paglilipat ng assets ni Sir Marco ay nakalap na. Tumango ako. At sa klinika, malapit na ring lumabas ang resulta. Isinara ko ang folder habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Marahang nagtanong ang aking anak, "Mama, bibisitahin ba tayo ni Papa?" Hinaplos ko ang kanyang ulo nang hindi sumasagot. Nagsimulang umandar ang sasakyan patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Samantala, sa likuran, si Marco at ang kanyang buong pamilya ay nagmamadali patungo sa pinakamalaking pribadong reproductive center sa Metro Manila. Ngayon ang regular na ultrasound schedule ni Isabel at naniniwala ang buong pamilya nila na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay ang matagal nang hinihintay na tagapagmana ng kanilang lahi. Wala sa kanila ang naginala na sa loob ng halos isang oras sa silid ng ultrasound, isang pangungusap mula sa doktor ang magpapanganga sa kanila at ang buhay ni Marco mula nun ay magsisimulang gumuho. Ang malaking itim na sasakyan ay lumabas mula sa gate ng family court at maayos na sumanib sa daloy ng trapiko ng umaga. Sa Maynila ng Hunyo, matindi ang sikat ng araw. Ang sinang nito ay tumatama sa mga salamin ng bintana at lahat ng naiwan sa likuran ay unti-unting lumabo. Nakaupo ako sa likod. Isang kamay ko ay nasa balikat ng aking anak na si Leo. Ang isa naman ay marahang sumusuporta sa ulo ni Lia na nakasandal sa akin. Halos hindi nagsasalita ang mga bata. Siguro nararamdaman nila na espesyal ang araw na ito. Matagal na tumingin si Leo sa labas ng bintana at pagkatapos ay marahang nagtanong, "Ma, alis na po ba talaga tayo?" Tumango ako. "At hindi na tayo babalik?" Ang tanong ng aking anak ay nagpatigil sa akin sandali. May mga bagay na lubos na naunawaan ng mga matatanda, ngunit hindi alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata. Hinaplos ko na lang ang kanyang buhok. "Magsisimula tayo ngang bagong buhay doon. Magkakaroon kayo ngang bagong eskwelahan, mga bagong kaibigan." Itinaas ni Lia ang kanyang ulo. "Mama, may playground po ba doon?" Mahina akong tumawa. "Oo, marami." Muling natahimik ang mga bata, abala sa kanilang mainiisip tungkol sa ibang mundo. Dinaanan ng sasakyan ang mga pamilyar na kalye, matindahan, restauran, mga sulok ng palengke. Lahat ng iyon ay may kaugnayan sa aking buhay sa loob ng 8 taong kasal. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay parang dekorasyon na lamang mula sa isang pelikulang tapos na. Sumulyap ang driver sa rearview mirror. "Ma'am Clara, diretso na po tayo sa airport, di ba?" Tama." Tumango siya at nagpatuloy sa pagmamaneo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ati Reyes, ang abogadong tumutulong sa akin. Nag-abiso na po ang klinika na dumating na ang pamilya ni Marco. Binasa ko ang mensahe at ibinaba ang aking telepono. Lahat ay naayon sa plano, bagamat sa totoo lang, kahit ako ay hindi alam kung ano ang magiging resulta ng pagsusuri sa klinika mamaya, isa lang ang alam ko, ang katotohanan, maaga man o huli, ay lalabas. Sa parehong oras, sa isang pribadong reproductive health center sa BGC, kumpleto ang pamilya ni Marco na nakaupo sa VIP waiting room. Si Isabel ay nakaupo sa isang malambot na leather sofa na may suot na mamahaling maternity dress. Nakalagay ang kanyang kamay sa tiyan niyang hindi pa gaanong umumbok. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kasiyahan. Ang ina ni Marco, si Tita Lorna, nang makita si Isabel, ay agad na lumapit at hinawakan ang kamay nito. "My future daughter-in-law, hindi ka ba napapagod?" Marahang ngumiti si Isabel. "Okay lang po, ma." Hinaplos ni Tita Lorna ang kanyang tiyan. Ang apo kong ito ay siguradong napakalakas. Agad namang inabot ni Brenda ang isang gift box. Ito ang pinakamahusay na klase ng bird's nest soup.
Nakuha ko sa isang kakilala. Kainin mo araw-araw para magsilang kang malusog at malakas na anak na lalaki para sa amin. Isa pang tiyahin ang naglabas ng isang maliit na gintong palawit mula sa kanyang bag. Pinabasbasan na ito sa isang kilalang simbahan. Sabi nila, kapag isinuot ito, tiyak na lalaki ang isisilang. Tinanggap ni Isabel ang lahat ng may ngiti. Sumulyap siya kay Marco. Tingnan mo kung gaano kamahal ng lahat ang anak natin. Nakatayo si Marco sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagmamalaki. Siyempre, ang anak ko ang tagapagmana ng pamilya. Tumingin si Tita Lorna sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Pagkatapos niyang manganak, kukuha akong pinakamahusay na yaya. Kailangan lang ni Isabel na magpahinga. Idinakdak ni Brenda, tama. At mamaya, ang anak nating lalaki ay mag-aral sa isang international school, ngumisi si Marco. Tungkol diyan, naayos ko na. Paano mo inayos? Mausisang tanong ni Brenda. Kaswal na sumagot si Marco. Nagpareserba na ako ng lugar sa international school na iyon para sa anak ni Isabel. Agad na niyakap ni Isabel ang braso ni Marco. Ang sweet mo naman. Naktawanan at masayang nag-usap ang mga tao sa paligid. Wala nang nakakaalala sa babaeng wala pang isang oras na nakalipas ay pumirma ngang kasulatan ng diborsyo kay Marco. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang nurse. Miss Isabel, kayo na po ang susunod para sa ultrasound. Agad na tumayo si Marco. Sasamahan kita. Sumunod ang buong pamilya. Naktanong pa si Tita Lorna, pwede ba kaming lahat pumasok? Umiling ang nurse. Isang kasama lang po. Pumasok si Marco sa silid kasama si Isabel. Malamig ang silid. Ang maliwanag na puting ilaw ay nagpapakita ng lahat ng napakalinaw. Humiga si Isabel sa examination bed. Tumayo si Marco sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, sigurado akong lalaki to. Mahinang umiti si Isabel. Sa tingin ko rin, nagsuot ng guwantes ang doktor at sinimulang igalaw ang transducer sa kanyang tiyan. Sa screen ng ultrasound, isang imahe ang dahan-dahang lumitaw at naging mas malinaw. Masusing tiningnan ng doktor ang monitor, unti-unting kumunot ang kanyang noo. Si Marco, na walang kamalay-malay, ay agad na nagtanong, Dok, mayos po ba ang pagunlat ng anak ko? Hindi sumagot ang doktor. Binago niya ang anggulong transducer at patuloy na nag-obserba. Nagsimulang mag-alala si Isabel. Dok, may problema po ba? Tahimik pa rin ang doktor. Naging tensyonado ang kapaligiran sa silid. Iritableng sinabi ni Marco, Dok, magsalita naman kayo. Dahan-dahang inalis ang doktor ang kanyang salamin, muling tiningnan ang screen at pagkatapos ay pinindot ang intercom. I connect ako sa legal department at papuntahin ang security sa ultrasound room. Natigilan si Marco. Para saan ang security? Nagpanik si Isabel. Anong nangyari sa anak ko? Tumingin ang doktor sa kanila. Ang kanyang boses ay napakakalma. Kailangan nating linawin ang ilang bagay. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok sa silid ang dalawang security guard at isang lalaking naka-Amerikana. Itinuro ngang doktor ang screen. Tingnan ninyong mabuti ang larawang ito. Lahat ay tahimik. Tumingin ang doktor kay Marco. Ikaw ang ama? Tumango si Marco. Oh. Tiningnan ng doktor si Isabel. Sigurado ka ba sa edad ng iyong pagbubuntis? Bahagyang nanginginig si Isabel. Sigurado po. Malalim na bumuntong hininga ang doktor at malinaw na sinabi, pinahihiwalay ang bawat salita. Batay sa imahe sa ultrasound at sa siklong pagunlad ng fetus, ang paglilihi ay nangyari ng hindi bababa sa 1 buwan na mas maaga kaysa sa isinulat ninyo sa form. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang hangin sa silid ay tila nagelo. Si Marco ay nanigas na parang estatwa. Si Isabel ay namutla. Mula sa likod ng pintong hindi nila isinara, nakapasok na pala si Tita Lorna at ang iba pa. Agad na nagtanong si Brenda, Dok, ano pong ibig niyong sabihin? Tiningnan ng doktor ang lahat, ang kanyang boses ay matatag. Ang ibig kong sabihin, ang oras ng paglilihi ng batang ito ay hindi tumutugma sa panahon kung kailan. Ayon kay Miss Isabel, siya ay kasama ni Mr. Marco. Biglang bumaling si Marco kay Isabel. Ipaliwanag mo, pautalutal si Isabel.
Baka, nagkamali ang doktor. Umiling ang doktor. Hindi kami nagkakamali. Ang silid ng ultrasound ay nalunod sa isang nakamamatay na katahimikan. Tanging ang mahinang ugong nga kagamitang medikal ang maririnig. Tinitigan ni Marco si Isabel na parabang siya ay isang estranghero. Sinabi mong anak ko to. Humagulgol si Isabel. Ako. Sumigaw si Marco. Kaya kaninong anak to? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa malamig na silid at sa sandaling iyon, walang sinuman sa silid ang nakakaalam na sa malayo, ang eroplanong lulan ako at ang aking dalawang anak ay nagsimula nang humarurot sa runway. Ang isang bagong kabanata sa aming buhay ay nagsisimula pa lamang habang ang buhay ni Marco ay papasok pa lang sa pinakamadilim nitong yugto. Ang tanong ni Marco, kaya kaninong anak to? Ay parang isang pagsabog sa silid ng ultrasound. Walang sumagot. Si Isabel ay nakahiga sa examination bed. Hawak ang puting kumot. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang labi, ngunit nagawa pa rin niyang bumulong. Marco, kailangan mong maniwala sa akin. Anak mo to, natigilan si Marco ang ilang segundo. Sa kanyang isipan, lahat ay nagkagulo-gulo na parang sinulit na buhol-buhol, isang buwan. Kakasabi lang ng doktor na ang fetus ay mas matanda ngang hindi bababa sa isang buwan kaysa sa sinabing edad. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nung hindi pa sila hiwalay ni Clara, nung lihim pa ang relasyon nila ni Isabel, umiral na ang bata sa sinapupunan ni Isabel. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi niya ito anak, si Brenda ang unang natauhan. Lumapit siya at nagtanong ng may matalas na boses, Doktor, pakipaliwanag ng maayos, posibleng isang buwan. Umiling ang doktor. Ibinabatay namin ito sa sukat ng fetus at siklo ng pag-unlad. Ang margin of error ay maaring ilang araw, ngunit hindi posibleng isang buong buwan. Natahimik ang buong silid. Si Tita Lorna, na nakatayo sa likuran, ay nagbago ang anyong mukha. Nung una, gusto niyang lumapit at tanungin si Isabel, pero ngayon ay nakatayo na lang siyang parang bato. Maya-maya ay nagawa niyang sabihin, Isabel, anak, magsalita ka. Humagulgol si Isabel. Hindi ko alam, baka nakamali lang akong petsa. Biglang bumaling si Marco. Nakamali, paano ka makakamali ngang isang buong buwan? Hindi sumagot si Isabel, umiyak lang. Lumapit si Marco sa examination bed, idiniin ang kanyang nga kamay sa gilid nito at tinitigan siya sa mata. Sinabi mong buntis ka pagkatapos nating maging magon. Sinabi mong anak ko to, sinabi mong dapat akong managot. Ang bawat salita ni Marco ay mabigat na parang martilyo. Nagpanik na umiling si Isabel, hindi ako nagsinungaling. Biglang hinampas ni Brenda ang mesa gamit ang kanyang palat. Hindi nagsinungaling. E ano yung sinabing doktor kanina? Lumapit na rin si Tita Lorna. Isabel, sabihin mo sa akin ng totu. Sigurado ka bang anak ni Marco yan? Yumuko si Isabel, naging napakabigat ng hangin sa silid. Para bang may isang batong inilagay sa dibdib ng bawat isa. Nakita ng doktor ang eksenang ito at marahang sinabi, sa totulang, irerekomenda namin na magpa-DNA test kayo pagkatapos may panganak ang bata. Ang mga salitang iyon ay parang saksak ng kutsilyo. Umatras si Marcong isang hakbang, nahihilo. Ano ba ang ginawa niya sa mga nakaraang buwan? Pinilit niyang makipag-iwalay kay Clara. Naglipat siyang para bumiling tsondo at sasakyan para kay Isabel. Nangako siya sa kanyang pamilya na magkakaroon na silang tagapagmana at lahat ng iyon ay dahil sa pagbubuntis na ito. Paano kung hindi niya ito anak? Biglang nakaramdam si Marcong ginaw sa kanyang likuran. Hindi na napigilan ni Brenda ang sarili. Lumapit siya kay Isabel at hinawakan ang braso nito. Sabihin mo ang totoo, sumigaw sa takot si Isabel. Brenda, hindi ko talaga alam. Hindi mo alam. Bumulong si Brenda. Kanino ka pa nakipagtalik? Ang tanong na iyon ay nagpatahimik sa lahat ng nasa silid. Mas lalong lumakas ang iyak ni Isabel. Wala nang iba.
Tinitigan siya ni Marco at sa kanyang tingin, wala ng lambing, tanging hinala at galit. Biglang bumaling si Tita Lorna kay Marco. Anak, kumalma ka. Mapait na tumawa si Marco. Kalma, muli niyang tiningnan si Isabel. Sa tingin mo paano ako kakalma? Sumabat si Brenda. Kuya, prangkahin na kita, kailangang linawin to. Huwag mong hayaang pasanin mo ang anak ng iba at piliting managot. Ang masalitang iyon ay parang karayom. Humagulgol si Isabel. Hindi ko kayo niloloko. Totu, hindi ko kayo niloloko. Napilitang mamagitan ang doktor sa kaguluhang ito. Mas mabuti pong sa labas mag-usap ang pamilya. Medical room po ito. Walang imik na lumabas si Marco. Sumunod ang buong pamilya. Iniwan si Isabel na mag-isa sa examination bed. Walang tigil sa pag-iyak. Sa pasilyo ng ospital, sukdulan ang tensyon. Si Brenda ang unang nagsalita. Marco, prangkahan na, kailangan mong magpa-DNA test. Tumango si Tita Lorna. Oh, kailangan. Hindi sumagot si Marco. Nakasandal siya sa pader na may blankong tingin. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Clara. Kaninang umaga, napakakalma, pumirma nga mga papeles ng paghihiwalay, hindi umiyak, hindi nanisi, nagsabi lang ang isang pangungusap, hindi ko guguluhin ang bago mong buhay. Nung panahong iyon, nakakatawa para kay Marco. Akala niya mahina at sumuko na si Clara, pero ngayon, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Bakit napakakalma ni Clara? Bakit inihanda na niya ang pasaporte na magabata? Bakit umalis siya sa mismong araw na ito? Biglang naramdaman ni Marco na hindi simple ang lahat ng inaakala niya. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono, isang tawag mula sa finance director ng kanyang kumpanya. Iritableng sumagot si Marco. Ano na naman? Sa kabilang linya, isang nag-aalalang boses. Sir Marco, may malaki tayong problema. Kumunot ang ni Marco. Anong problema? Ang tatlo nating pinakamalalaking partner ay nagpadala ng Notice of Contract Termination. Natigilan si Marco. No. Ang tatlong proyektong iyon ay nakakahalagang higit sa 40 milyon. Kung makakansela ang kontrata, ang multa ay aabot sa halos 30 milyon. Naramdaman ni Marco na nanikip ang kanyang puso. Bakit sila nakansela? Hindi ko rin po alam. Sabi lang nila, nakakuha sila ng internal information tungkol sa kumpanya at nagpasya silang itigil ang kooperasyon. Mas humigpit ang hawak ni Marco sa kanyang telepono. Umugong ang kanyang tainga, 30 milyon multa. Ang halagang iyon ay maaring magpalubok sa kanyang kumpanya. Papunta na ako sa opisina. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Marco ang telepono. Nagtanong si Brenda, anong nangyari? Pabalang na sumagot si Marco, problema sa kumpanya. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang isang nurse. Sir Marco, hindi pa po bayad ang bill para sa check-up ni Miss Isabel. Agad na inilabas ni Brenda ang kanyang bank card. Ako na ang magbabayad. I-swipe and cashier ang card. Transaction failed. Kumunot ang ni Brenda. Subukan mo uli. Muling i-swipe and cashier. Failed ulit. Mukhang blocked po ang card ninyo. Nagulat si Brenda. Imposible. Inabot niya ang isa pang card. Pareo ang resulta. Naramdaman ni Marco ang masamang kutob. Inilabas niya ang kanyang card. Gamitin mo ang card ko. I swipe ang cashier ang card at sa screen ay lumabas ang pulang sulat. Account frozen. Natigilan si Marco. Imposible to. Biglang muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, mula sa bangko, Mr. Marco, kaunay po ang isinampang petisyon para sa freeze order sa korte. Lahat ng account na nakapangalan sa inyo ay pansamantalang na freeze. Naramdaman ni Marco na gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mapaa. Sinong nakfile ng petisyon? Sumagot ang tao sa kabilang linya. Si Mrs. Clara po. Ang pangalang iyon ay parang martilyo sa kanyang ulo. Nanatiling hindi gumagalaw si Marco sa gitnang pasilyong ospital. Ngayon lang niya nagsimulang maintindihan na ang babaeng minamaliit niya sa loob ng 8 taon ay matagal nang pinahandaan ang araw na ito.
At lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang pasilyo ng ospital ay biglang naging napakasikip. Hawak pa rin ni Marco ang telepono sa kanyang kamay, ngunit umugong ang kanyang tainga. Ang masalita ng empleyado ng bangko ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Batay sa petition para sa freeze order, ang iyong ma-account ay na-freeze. Ang petitioner ay si Mrs. Clara. Ang pangalang iyon ay parang karayom na tumusok diretso sa kanyang puso. Nakitang namumutla ang kanyang kapatid. Agad na nagtanong si Brenda, Marco, anong nangyari? Hindi sumagot si Marco. Natigilan siyang ilang segundo. Pagkatapos ay biglang lumingon at tumingin sa direksyon ng ultrasound room kung nasaan si Isabel. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Hindi sumuko si Brenda. Marco, magsalita ka, sabi ni Marco sa isang paos na boses na freeze ang ma-account ko. Ano? Sigaw ni Brenda. Paano na freeze? Natakot din si Tita Lorna. Anak, ipaliwanag mong mabuti. Malalim na bumuntong hininga si Marco. Sabing bangko, utos itong korte. Isang kaso ang isinampa ni Clara, nagelo ang hangin. Nagelo ang hangin. Natulala si Brenda sandali, pagkatapos ay tumawa ng mapanlait. Anong magagawang babaeng yon? Pero pagkatapos niyang magsalita, muling tumunok ang telepono ni Marco. Sa pagkakataong ito, isang hindi kilalang numero. Sumagot si Marco. Mr. Marco? Sa kabilang linya, isang kalmadong boses ng lalaki. Ang pangalan ko po ay Ati Reyes. Isa po akong abogado. Kinakatawan ko ang interes ni Mrs. Clara. Hinawakan ni Marco ang kanyang telepono. Abogado, tama po. Ang boses ng abogado ay walang emosyon. Tumatawag po ako para ipaalam sa inyo na ang kasong isinampa ng aking kliyente ay tinanggap ng korte para sa paglilitis. Sa panahon ng paglilitis, pinagbigyan ng korte ang petition para sa isang freeze order sa inyong maari-arian. Umungol si Marco sa telepono. Ano ang akusasyon niya sa akin? Pagtatago at paglilipat ng maari-ariang conjugal sa panahon ng kasal. Mapait na tumawa si Marco. Ang kondo at sasakyan ay prenuptial properties ko. Kalmadong sumagot ang abogado. Mayroon po kaming kumpletong ebidensya na naglipat kayo ng higit sa 10 milyon mula sa joint account patungo sa inyong personal na account para bumili ng apartment para kay Miss Isabel. Natigilan si Marco. Si Brenda, na nakatayo sa tabi niya at narinig ang bahaging pag-usap, ay inagaw ang telepono mula sa kanya. Hello, kalokohan yan. Anong pinagsasabi mo? Hindi nawala sa katinuan ang abogado. Mayroon po kaming mga bank statement, deed of sale, at video recording mula sa opisina ng property agent. Namutla si Brenda. Inagaw ni Marco pabalik ang telepono. Tinatatakot mo ba ako? Hindi po. Malinaw na sinabi nga abogado. Ipinapatupat lang po namin ang nga legal na karapatan ngaming kliyente. Sa loob ng 3 araw, magpapadala ang korte ngang supwena sa inyo. Inaasahan po namin ang inyong kooperasyon. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang telepono. Nakatayo si Marco na parang tinamaan ng kidlat. Nag-alalang nagtanong si Brenda, anong sabi niya? Tiningnan ni Marco ang kanyang kapatid na may mabigat na tingin. Sabi niya, may ebidensya sila. Walang masabi si Brenda. Nagsimulang manginig si Tita Lorna. Anak, sabihin mo ng totoo. Talaga bang naglipat ka ang pera para sa Isabel na yan? Hindi sumagot si Marco. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsabing lahat. Nakmura si Brenda. Diyos ko, ginawa mo talaga. Iritableng sumagot si Marco. Kaman ni duliman niyon, lang naman. Nanlaki ang magamata ni Brenda. Alakaman ni Leon, lang pasayo yan. Nagpanik si Tita Lorna. Diba at operating funds mo yan? Oh, tumango si Marco. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang nurse ang lumabas mula sa silid. Pamilya ni Miss Isabel, maari na po kayong pumasok. Sumunod na lumabas si Isabel. Pula ang kanyang mata sa pag-iyak. Nang makita si Marco, agad siyang sumugot sa kanya. Marco, umatras si Marcong isang hakbang. Natigilan si Isabel, napagtanto na nagbago na ang kanyang tingin. Wala nang lambing dito, tanging lamig at hinala, nanginginig siyang nagtanong. Marco,
Naniniwala ka sa akin, di ba? Mapait na tumawa si Marco. Maniwala, sumulyap siya sa tiyan ni Isabel. Sinabi mong anak ko to. Pero sabing doktor, hindi tugma ang oras. Humagulgol si Isabel. Baka nakamali sila. Sumabat si Brenda. Paano makakamali ang isang buong buwan? Walang may sagot si Isabel. Nawala na rin ang katinuan ni Tita Lorna sa sandaling ito. Isabel, sabihin mo sa akin ng totoo, anak ba talaga ni Marco ang batang yan? Yumuko si Isabel, tumulo ang kanyang maluha sa sahig, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakita ni Marco ang eksenang ito at naramdaman ang isang bagay na hindi may paliwanag. Hindi lang ito galit, kundi takot din. Kung hindi niya anak ang batang ito, kung talagang may lahat ng ebidensya si Clara, kung sisingilin siya ng korte sa lahat ng pera na inilipat niya. Biglang naramdaman ni Marco na parabang gumuho ang lahat sa paligid niya. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang kanyang finance director, sumagot si Marco. Sir Marco, masama ang lahat. Ano na naman? Ang tatlo nating pinakamalalaking partner ay nagpadala na ng opisyal na sulat tungkol sa pagkansela ng kontrata. Naramdaman ni Marco na parang mabibiya ang kanyang ulo. Magkano ang multa? Halos 30 milyon. Nang marinig iyon ni Brenda, namutla siya. 30 milyon. Napahandusay si Tita Lorna. Diyos ko po, ibinaba ni Marco ang telepono. Tumayo siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay biglang lumingon kay Isabel. Namumula ang kanyang mamata. Kasalanan mo tong lahat. Umatras sa takot si Isabel. Wala akong ginagawa. Suminghal si Marco. Walang ginagawa. Dumating ka rito na hindi malinaw kung kanino ang dinadala mo sa tiyan mo. Pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko. Maglipat ang pera para sa apartment. At ngayon sasabihin mong wala kang ginagawa. Humagulgol si Isabel. Hindi talaga kita niloko. Malamig na tumawa si Marco. Hindi niloko. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Tama ka. Kailangan nating magpa-DNA test. Nanginginig si Isabel. Hindi na kailangan. Sumigaw si Marco. Kailangan. Ang pasilyong ospital ay nabalot sa isang nakamamatay na katahimikan. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang pagigbi ni Isabel ang maririnig. At sa isang lugar sa malayo, sa kalawakan, ang eroplanong lulan ako at ang aking dalang talawang anak ay lumilipad sa ibabaw nga puting ulap. Tulog na si Leo, nakasandal ang ulo sa aking balikat. Nakatingin si Lia sa labas ng bintana at nagbibilang ng mga ulap. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Sa aking puso, wala ng sakit, tanging isang kakaibang pakiramdam ng kaluwagan. Siguro kapag matagal nang nagtitiis ang isang tao, sa pamamagitan lamang ng pagbitaw sa lahat, doon niya tunay na maunawaan kung gaano kahalaga ang dalawang salitang ito, kalayaan. Naging tahimik ang pasilyo en ospital. Wala nang malalakas na usapan, hindi dahil kalmado na ang lahat, kundi dahil bawat isa ay dinadaganan ng sarili nilang pagkabalisa. Nakasandal si Marco sa pader, na parabang naubos na ang lahat ng hangin sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan ngayon ay hindi lang ang pagdududa sa pagiging ama, kundi isang serye nga numero na nagpapanikip sa kanyang puso. Multang may 30 milyon, 10 milyon na inilipat para sa pagbili ng apartment ni Isabel, mga account na na-freeze at isang legal na kaso. Ang lahat na ito ay nagsama-sama sa isang malaking alon na handang lumamon sa kanya at siya ay nakatayo sa gitna nito. Nag-alap pa rin sa galit si Brenda. Tumingin siya kay Isabel na may sarkastikong tono. "Oh, sige, sabihin mo, kaninong anak yan?" Sabi ni Isabel habang umiiling, bumubulong sa pagitan ng kanyang hikbi. "Hindi ko alam, hindi mo alam." Malamig na tumawa si Brenda. "Buntis ka tapos sasabihin mong hindi mo alam?" Humikbi si Isabel sa pag-iyak. "Hindi talaga ako sigurado." Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Marco. Tiningnan niya si Isabel nang may lubos na pagkadismaya. "At yan ang sinabi mo sa akin?" Nangginginig si Isabel. "Ako. Sayo lang ako nakipag-ugnayan." At natigilan siya. Kinuyom ni Marco ang kanyang magakamao. "At kanino pa?"
Yumuko si Isabel, tahimik siya. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Napahandusay si Tita Lorna at umatras ng 2 hakbang. Diyos ko, sino ba ang dinala mo sa bahay natin, anak? Lalo pang nagalit si Brenda. Walang hiyang babae, umiyak si Isabel. Hindi ko sinasadya, mapait na tumawa si Marco. Hindi sinasadya, nabuntis ka sa iba, sinabi mong anak ko yan, pinilit mo akong makipag-iwalay, maglipat ng pera, sinira mo ang lahat. Nanginginig si Isabel. Hindi ko akalain na magiging ganito ang lahat. Biglang suminghal si Marco. Ano bang akala mo? Natanga ako, ha? Ang tensyon ay napakabigat na kahit ang mga dumadaan ay napapalingon. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Marco. Sa pagkakataong ito, mula sa ahente ng ari-arian, sumagot siya, Mr. Anda, Marco, tumatawag po ako para ipaalam na ang tsondo sa isang luxury complex sa BGC na ibinebenta ninyo ay may bumili na. Natigilan si Marco. Ano? Nagpatuloy ang tao sa kabilang linya. Nakapagbigay na pong down payment na 11 milyon ang mamimili. Hinihiling nilang ma-finalize ang transaksyon sa loob na 3 araw. Sumigaw sa galit si Marco. Wala akong ibinebentang tsondo, pero mayroon po kaming authority to sell na may pirma ninyo. Impossible. Mayroon din po kaming video recording nung pirmahan. Natigilan si Marco. Bigla niyang naalala kung paano siya masugit na kinumbinsi ni Isabel 2 buwan na ang nakalipas na tumingin-tingin ng tsondo. Noon, pumirma siya en maraming papel nang hindi binabasa ng maigi, bigla siyang bumaling kay Isabel. Alam mo to? Umiling sa takot si Isabel. Hindi ko alam, suminghal si Brenda. Siyempre, ikaw yan. Mas lalong lumakas ang iyak ni Isabel. Hindi ko talaga alam. Nahilo ang ulo ni Marco. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app para muling suriin ang kanyang mga account. Sa screen, parehong sulat. Account frozen. Biglang may pumasok na tawag. Sa pagkakataong ito, mula sa isang empleyado sa kanyang kumpanya. Sir Marco, nasa opisina po ba kayo? Hindi, papunta na ako diyan. Kumunot ang no ni Marco. Bakit? Kadarating lang po ngang. Bear. Natigilan si Marco. Bear? Opo, sabi nila nakatanggap sila ng anonymous report tungkol sa tax evasion. Nang marinig ito ni Brenda, namutla siya. Diyos ko po. Naramdaman ni Marco na nanghina ang kanyang binti. Biglang may isang mukha ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang kalmadong mukha, ang mukha ni Clara. Kaninang umaga, nang pirmahan ang mapapeles ng paghihiwalay, wala siyang sinabing kahit isang salita ng paninisi, hindi tumulo ang luha. Tahimik lang na inilapag ang masusi sa mesa at marahang sinabi, hindi ko guguluhin ang bago mong buhay. Noong panahong iyon, inakala ni Marco na mahina siya, pero ngayon nagsisimula na niyang maintindihan, hindi siya mahina. Umalis lang siya sa larangan ng digmaan bago pa man magsimula ang tunay na laban. Naramdaman ni Marco ang ginaw sa kanyang likuran. Anak, sabihin mo ng totoo, anong problema sa kumpanya? Seryoso ba to? Hindi sumagot si Marco, marahan lang na sinabi, Ma, kailangan kong pumunta sa opisina. Agad na sumunod si Brenda. Sasama ako sayo, tumango si Marco. Ngunit bago umalis, lumingon siya at tiningnan si Isabel. Ang tingin na iyon ay nagpanginig sa kanya. Manatili ka rito, huwag kang alis. Magpapa-DNA test tayo. Natakot si Isabel. Marco, malamig niyang sinabi, kung anak ko yan, mananagot ako, pero kung hindi. Hindi niya tinapos ang kanyang pangungusap, tinitigan lang siya ng matagal. Ang tingin na iyon ay nagbigay sa kanya ng ideya kung ano ang naghihintay sa kanya. Tumalikot si Marco at umalis. Nagmamadaling sumunod si Brenda at Tita Lorna. Naging tahimik muli ang pasilyo ng ospital. Napaupo si Isabel sa isang upuan, niyakap ang kanyang tiyan at humagulgol.
At sa isang lugar na napakalayo sa himpapawid, ang eroplanong lulan ako at ang aking dalawang anak ay lumilipad sa ibabaw ng dagat ng puting ulap. Gising na si Leo. Siya ay nakatingin pa rin sa labas ng bintana. Lumingon siya sa akin at nagtanong, "Mama, malapit na po ba tayo?" Ngumiti ako. Malapit na. Niyakap ni Leah ang aking braso. "Mama, babalik pa po ba tayo?" Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang nga ulap dahan-dahang lumulutang. May malugar sa buhay na kapag iniwan, hindi mo na gustong balikan pa. Marahan kong sinabi, "Kung gusto mo, balang araw bibisita tayo." Tumango si Leah at muling tumingin sa bintana habang ipinikit ko ang aking nga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking kaluluwa. Mabilis na umalis ang sasakyan ni Marco, iniwan ang lugar ng ospital. Si Brenda ay nakaupo sa harap, si Tita Lorna sa likod. Sa loob ng mahabang panahon, walang nagsasalita. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan. Tanging ang ugong ng makina at ang ingay ng trapiko ang maririnig. Napakabilis magmaneho ni Marco. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela na halos mamuti ang kanyang mabuko. Sa kanyang isipan, nakakagulo ang lahat. Si Isabel ay buntis ngunit hindi sigurado kung anak niya ito. Mga account na na-freeze, isang luxury condo na maaring naibenta na, mga partner na nakakansela ng kontrata. Ang kumpanya ay nasa ilalim ng investigasyon ng BIR. At lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang umaga. Sa wakas, hindi na napigilan ni Brenda. "Marco, sabihin mo ng toto, gaano kaseryoso ang problema sa kumpanya?" Hindi agad sumagot si Marco, nakatitig lang siya sa kalsada. Paos ang kanyang boses. "Kung kailangan nating magbayad ng 530 milyon multa, maaring malugi ang kumpanya." Biglang lumingon si Brenda. 530 milyon. Napasinghap si Tita Lorna sa likod. "Diyos ko po. Paano mo pinapatakbo ang negosyo, anak?" Iritableng sumagot si Marco. "Tama na ma." Tumingin si Brenda sa kanya. "At tungkol kay Clara, toto ba yon?" Tumango si Marco. "Toto." Kinagat ni Brenda ang kanyang labi. Ang babaeng yon, pinakplanuhan niya ang lahat. Walang sinabi si Marco, ngunit sa kanyang puso ay may lumitaw na kakaibang pakiramdam. Muling lumitaw ang imahe ni Clara. Kaninang umaga, nang pirmahan ang nga dokumento, napakakalma niya. Walang luha, walang paninisi, isang pangungusap lang, "Hindi ko guguluhin ang bago mong buhay." Noong panahong iyon, inakala ni Marco na sumuko na siya. Ngayon, naalala niya ito, napagtanto niya, malamang alam na niya ang lahat nun pa. Huminto ang sasakyan sa harap ng gusaling ang opisina. Mabilis na lumabas si Marco, ngunit pagpasok pa lang sa lobby, naramdaman niyang may mali. Iba ang kapaligiran sa kumpanya. Ang mga empleyado ay nakumpulan sa maliliit na grupo at nagbubulungan. Nang makita si Marco, agad silang natahimik. Tumakbo papalapit sa kanya ang finance director, si Mr. Budi. "Sir Marco." Agad na nagtanong si Marco, "Nasaan ang mataga-BIR?" Itinuro ni Mr. Budi ang conference room. "Dun po." Mabilis na naglakad si Marco patungo roon. Bukas ang pinto. Sa loob, nakaupo ang tatlong lalaking naka-Amerikana. Isa sa kanila ay tumayo. "Mr. Marco." "Oh, kami po ay mula sa Bureau of Internal Revenue." Inilagay ng lalaki ang isang folder sa mesa. "Nakatanggap po kaming anonymous report na ang inyong kumpanya ay nagsasagawang tax evasion." Sinubukang manatiling kalmado ni Marco. "Report mula kanino?" Binuksan ng lalaki ang folder. "Anonymous po." Kinuyom ni Marco ang kanyang makamao. Sa kanyang isipan, isang pangalan agad ang lumitaw, si Clara, ngunit nagpatuloy ang inspektor, "Hindi lang po ito tungkol sa report. Nakatanggap din po kami ng detalyadong dokumento tungkol sa mga financial operations ng inyong kumpanya." Natigilan si Marco. "Financial operations? Eksakto po." Inilatak ng inspektor ang ilang papel. "Sa nakalipas na 2 taon, ang inyong kumpanya ay may maraming gastos na hindi malinaw ang layunin." Malinaw niyang binasa ang manumero.
Higit sa arinasan na 2 milyon na inilipat sa mga personal na account, arin 3 milyon na hinastos para sa mga personal na pagbili, arin 2.5 milyon para sa alahas, anayin da bailang down payment para sa isang apartment, anayin. Si Brenda na nakatayo sa likod ay nakinig at nagulat. Diyos ko, alam ni Marco kung para saan ang perang iyon. Lahat ng iyon ay ginastos niya para kay Isabel. Tiningnan ng inspektor si Marco ng diretso. Paano ninyo ipapaliwanag ang magastusing ito? Sinubukang manatiling kalmado ni Marco. Personal na gastos po yan, umiling ang inspektor, pero ang pra ay inilipat mula sa account ng kumpanya. Nabalot sa katahimikan ang silit. Naramdaman ni Marco na tuyo ang kanyang lalamunan. Si Mr. Budi na nakatayo sa tabi niya ay mas maputla pa kaysa sa isang bangkay. Sir Marco, yan po, hindi sumagot si Marco. Tiningnan niya ang folder sa mesa. Isang detalye ang nakpanginig sa kanya. Masyadong detalyado ang mga dokumentong ito. Napakadetalye na tanging isang insider lang ang makakalam nito. Tumingin si Marco kay Mr. Budi. Sino ang may access sa mga dokumentong ito? Umiling si Mr. Budi. Hindi ko po alam. Sabi ngang inspektor, pansamantala po naming isisil ang ilang dokumento at computer ng kumpanya para sa investigasyon. Biglang sumigaw si Brenda. Hindi ninyo maaring gawin yan. Kalmadong sumagot ang inspektor. Kumikilos po kami ayon sa batas. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, pinigilan ang kanyang kapatid. Hayaan mo sila. Lumingon si Brenda sa kanya. Nababaliw ka na ba? Hindi sumagot si Marco. Alam na alam niya. Habang mas lumalaban siya, mas lalong lumalala ang sitwasyon. Sinimulan ng matagabir na suriin ang mga dokumento. Ang maempleyadong kumpanya ay nakatayo sa labas ng pinto at nagmamasid. Tense ang kanilang mga mukha. Lumabas si Marco mula sa conference room. Tumayo siya sa pasilyo at tiningnan ang mga abalang kalye sa ibaba. Ito ang kumpanyang itinayo niya sa loob nga halos 10 taon. Bawat kontrata, bawat kliyente, bawat proyekto. At ngayon, lahat ng iyon ay gumuho. Sumunod na lumabas si Brenda. Marco, sa tingin mo ba may kinalaman si Clara dito? Matagal na natahimik si Marco. Pagkatapos ay marahang sinabi, siguro. Galit na sinabi ni Brenda, ahas talaga ang babaeng yon. Ngunit walang idinagdag si Marco. Biglang isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Kalahating taon na ang nakalipas. Nag-alok si Clara na tulungan siyang ayusin ang bookkeeping. Noong panahong iyon, tumawa lang siya. Housewife, anong alam mo sa negosyo? Hindi niya kailanman pinahinalaan na sa panahong iyon ay nakita na ni Clara ang lahat, bawat gastos, bawat transaksyon, bawat lihim. At sa isang lugar na napakalayo, ang eroplanong lulan ako at ang aking 2 anak ay lumipad na sa ibabaw ng karagatan. Kakagising lang ni Leo at sinabing, Mama, nakarating na tayo. Ngumiti ako, malapit na anak. Si Lia ay nakadikit pa rin ang mukha sa bintana. Mama, ang daming ulap dito. Tiningnan ko ang aking mga anak at isang init ang kumalat sa aking puso. Siguro, palaging patas ang buhay sa sarili nitong paraan. Kapag isang pinto ang naksara, isa namang pinto ang magbubukas. Kinagabihan, ang opisina ng kumpanya ni Marco ay parang isang pugat ng pukyutan na ginulo. Ang tax examiner ay nakaupo pa rin sa conference room. Ang matumpok ng dokumento ay binuksan. Bawat folder ay masusing sinusuri, ang mga accounting computer ay salyado, at ang mga empleyado ay gumagalaw sa paligid ng opisina na hindi na kasing laya ng dati. Si Marco ay nakatayo malapit sa bintana. Tinitignan ang mga abalang kalye sa ibaba. Ang mga sasakyan ay abala pa rin sa kanilang mga gawain. Ang buhay sa labas ng bintana ay nagpapatuloy gaya ng dati at tanging ang kanyang buhay lamang ang tila tiyak na patungo sa pagkasira. Lumapit sa kanya si Mr. Budi, ang finance director, at marahang sinabi, Sir Marco, mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo. Tumingin si Marco. Ano na naman? Tumingin si Mr. Budi sa paligid at bumulong. Kakacheck ko lang po ng email ng kumpanya. Tapos, ang 3 malalaking partner na nakanselang kontrata.
Ginawa nila iyon hindi dahil sa mga dahilan sa pananalapi. Kumunot ang no ni Marco. Kung gayon, dahil saan? Lumunok si Mr. Budi. Sabi nila, nakatanggap sila ng isang anonymous na paketeng nga dokumento. Anong madokumento? Nasa lupo ang maebidensyang maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Natigilan si Marco. Nagpatuloy si Mr. Budi at hindi pa po iyon lahat. Mayroon din daw pong kopya ng lahat ng inyong transfer kay Miss Isabel. Naramdaman ni Marco na parabang may sumabog sa kanyang ulo. Saan ipinadala? Umiling si Mr. Budi. Hindi po alam, pero tiyak na alam ng taong ito ang mapasikot-sikot sa kumpanya. Kinuyom ni Marco ang kanyang makamao. Alam niya kung sino ang tanging taong maaring makaalam ng lahat ng ganon kahusay. Si Clara, si Brenda, na nakatayo hindi kalayuan at narinig ang pag-usap ay lumapit at iritableng sinabi, sabi ko na nga ba, pinlano niya ang lahat. Walang sinabi si Marco. Bigla niyang naalala ang magabi ilang buwan na ang nakalipas. Noon, madalas akong umupo sa hapagkainan at magtanong ng maordinaryong tanong. Kamusta ang kumpanya? Kamusta ang bagong proyekto? Kailangan mo bang tulong sa mga dokumento? Noon, ngumingiti lang si Marco nang may pangmamaliit. Asikasuhin mo na lang ang bahay, ako na ang bahala sa kumpanya. Hindi niya kailanman pinahinalaan na habang abala siya kay Isabel, may sapat na oras akong intindihin ang bawat numero sa kanyang malibro. Mula sa conference room, lumabas ang isang inspektor, Mr. Marco. Tumingin si Marco. Kailangan po namin kayong pumirma sa ilang dokumento. Pumasok si Marco sa silid. Inilagay ngang inspektor ang isang tumpok ng papel sa mesa. Ito po ang minutes ng pagsamsam ng dokumento sa accounting. Mabilis na binasa ni Marco ang ilang linya. Bawat salita sa papel ay parang isang bato sa kanyang puso. Gaano katagal ito? Hindi pa po namin masabi. Inilagay ni Marco ang kanyang pirma, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Kinolektang nga tagabir ang nga dokumento at umalis sa silid. Nang magsara ang pinto sa likuran nila, bumuntong hininga si Mr. Budi. Sir Marco, kung may makita silang paglabag, pinutol siya ni Marco. Alam ko. Hindi na napigilan ni Brenda ang sarili. Marco, seryoso. Kailangan mong gumawa ng isang bagay. Ano eksakto? Puntahan mo si Clara. Biglang lumingon si Marco. Puntahan siya. Tumango si Brenda. Kailangan mong makipag-usap. Malamig na ngumiti si Marco. Idinamanda niya ako sa korte. Kaya nga kailangan mo siyang puntahan. Prangkang sinabi ni Brenda. Sa tingin ko hinagawa niya ito dahil sa sama NG-Lub, pero kung handa kang makipagkompromiso, baka iatras niya ang kaso. Natihilan si Marco. Pumasok na sa isip niya ang ideyang iyon, ngunit isang bagay ang humahadlang sa kanya na tanggapin ito, ang kanyang pride. Sa loob ng 8 taong kasal, itinuring niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng pamilya. Siya ang nagpasya sa lahat. Siya ang kumikita ng pera. Akala niya ako ay isang housewife lamang. At ngayon, kailangan niyang yumuko sa harap ng babaeng ito. Mapait na ngumiti si Marco. Tingnan natin. Bumuntong hininga si Brenda. Hawak mo pa rin ang pride mo. Hindi sumagot si Marco. Sa sandaling iyon, nakvibrate ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Isabel. Tinitigan ito ni Marco ni ilang segundo bago sumagot. Nanjinginig ang boses ni Isabel sa telepono. Marco? Ano? Nasa ospital ako. Tapos? Humikibi. Si Isabel. Tumawa lang ang nanay ko. Kumunot ang no ni Marco. Tapos, alam na niya ang lahat. Malamig na tumawa si Marco. Akala mo ba may tatago to? Humagulgol si Isabel. Pwede ka bang pumunta? Sumagot si Marco sa isang malamig na tono. Hindi, abala ako. Nagpanik si Isabel, pero natatakot ako. Pinutol siya ni Marco. Ano ang kinatatakutan mo? Natigilan si Isabel,
Pagkatapos ay marahang sinabi, natatakot ako na hindi mo anak ang batang to. Ngumiti si Marco. Tapos, humikbi si Isabel. Iwan mo ako. Marahang sinabi ni Marco, hindi kung kundi kailan, intindihin mo. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba niya ang telepono. Tiningnan ni Brenda ang kanyang kapatid. Sobra naman yon, umiling si Marco. Siya ang unang nanloko sa akin. Bumuntong hininga si Brenda. Ang gulo talaga. At sa isang napakalayong lugar, nakarating na ang eroplano. Pagkatapos ngang ilang oras na paglipad, lumabas kami ngang gabata sa terminal. Seryosong tinutulak ni Leo ang kanyang maliit na maleta. Mahigpit na hawak ni Lia ang aking kamay. Mama, ang lamig. Ngumiti ako. Iba dito kaysa sa bahay. Lumabas kami. Kulay abo ang langit. Humangin ng bahagya. Sa labasan, isang lalaki ang nakatayo at kumakaway sa amin. Si Mr. Ocampo, isang matagal ng kaibigan ng aking ama na tumulong sa akin na ihanda ang lahat dito. Lumapit siya sa amin. Mainit ang kanyang boses. Hindi ka ba napagod sa biyahe? Hija, umiling ako. Hindi po, maayos naman ang lahat. Yumuko si Mr. Ocampo, samgabata. Ito ba si Leo at si Lia? Magalang na sinabi ni Leo, magandang hapon po, Tito Robert. Ngumiti si Mr. Ocampo. Matalinong bata, tumingin siya sa akin, handa na ang bahay, huwag kang mag-alala. Tiningnan ko ang aking maanak na nakatayo sa tabi ko at naramdaman ang isang bagay na hindi may paliwanag. Siguro sa unang pagkakataon sa loob na maraming taon, naramdaman ko na ang aking hinaharap ay tunay na nasa aking mga kamay. Dumating ang gabi sa siyudad, ngunit sa opisina ni Marco ay alos magulo ang sitwasyon. Matapos pansamantalang umalis ang Bureau of Internal Revenue para ihanda ang kanilang ulat, nanatiling selyado ang buong departamento ng accounting. Ang mga empleyado ay nagkumpulan sa maliliit na grupo at nagbubulungan. Mahina ang kanilang usapan, ngunit ang kanilang manag-alalang tingin ay paulit-ulit na napupunta sa direksyon ng opisina ng direktor. Nakaupo si Marco sa kanyang mesa, sa harap niya ay isang tumpok ng papel, ngunit hindi niya mabasa kahit isang salita. Ang kanyang isipan ay puno ngang lahat ng nangyari sa loob ng isang araw. Multang 30 milyon, investigasyon ng BIR, mga account na na-freeze, at ang kaso ni Clara, at bilang kasugdulan, ang pagbubuntis ni Isabel. Nakaupo si Brenda sa tapat niya, nakakrus ang mga braso sa dibdib. Matagal niyang tiningnan ang kanyang kapatid bago nagsalita. Marco, napag-isipan ko na ang lahat. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ano? Isa lang ang paraan para malutas ang problemang ito. Mapait na ngumiti si Marco. Anong paraan? Kailangan mong makipagkita kay Clara. Natigilan si Marco. Nagpatuloy si Brenda. Alam kong ayaw mo, pero ngayon, wala nang ibang paraan. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Ang takip silim ay nagbibigay ng huling sinak sa opisina, ngunit sa kanyang puso ay mas madilim pa kaysa dati. Hininaan ni Brenda ang kanyang boses. Kung hahayaan mong umabot sa korte ang kasong ito, maaari nilang singilin ang lahat ng perang inilipat mo kay Isabel. Nakibit balikat si Marco. So what? Bumuntong hininga si Brenda. Hindi lang ito tungkol sa pera. Maaari kang makasuhan ng kasong kriminal. Walang sinabi si Marco. Alam niyang tama ang kanyang kapatid. Ang bahagingang perang iyon ay inilipat mula sa account ng kumpanya. Kung mapatunayan iyon ng BIR. Ipinikit ni Marco ang kanyang mata ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, muling tumunok ang kanyang telepono. Si Isabel, tinitigan ni Marco ang screen na may malinaw na pagkainis. Sabi ni Brenda, sagutin mo na. Pinindot ni Marco ang pindutan. Ang boses ni Isabel sa kabilang linya ay punong gulat. Marco, pwede ka bang pumunta sa ospital? Kumunot ang noo ni Marco. Sabi ko na ngang abala ako. Humagulgol si Isabel. Marco, kadarating lang dito ng nanay mo. Natigilan si Marco. Nanay ko. Oh, nandito siya. Tumayo si Marco. Anong ginagawa niya diyan? Humigbi si Isabel. Hindi ko alam. Agad na ibinaba ni Marco ang telepono.
Nagtanong si Brenda, anong nangyari? Nasa ospital si Mama, bumuntong hininga si Brenda. Kung gayon, kailangan mong pumunta. Kinuha ni Marco ang susi ng kanyang sasakyan. Sumama ka sa akin, sa fertility clinic. Mas masikip ang sitwasyon kaysa kaninang umaga. Nang pumasok si Marco sa waiting room, nakita niya si Tita Lorna na nakatayo sa harap mismo ni Isabel. Ang tensyon sa pagitan nila ay napakabigat na lahat ng dumadaan ay napapalingon. Nakaupo si Isabel sa isang upuan na may mga matang pula sa pag-iyak. Nakatayo si Tita Lorna sa ibabaw niya na may malamig na tingin. Lumapit si Marco. Ma, lumingon si Tita Lorna. Sa wakas, dumating ka rin. Tiningnan ni Marco si Isabel. Anong nangyari? Mapait na tumawa si Tita Lorna. Tanungin mo siya. Yumuko si Isabel, pinipiga ang dulong kanyang damit. Lumapit si Brenda at nagutos sa isang matalas na boses. Magsalita ka. Nanginginig si Isabel. Hindi ko sinasadya. Nawalan ng pasensya si Marco. Magsalita ka ng malinaw. Huminga ng malalim si Isabel. Bago kita makilala, mayroon akong ibang boyfriend. Malamig na tumawa si Marco. Tapos, humigbi si Isabel. Tapos nakilala kita. Nagpatuloy si Marco sa pagtatanong. Kaya, kaninong anak to? Natigilan si Isabel. Ang katahimikan na iyon ay nagpakulo sa dugo sa mga ugat ni Marco. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Magsalita ka, humagulgol si Isabel. Ako. Hindi talaga ako sigurado. Sumigaw si Brenda. Hindi sigurado, nakipagtalik ka sa dalawang lalaki at hindi mo alam kung kaninong anak to. Mas lalong lumakas ang iyak ni Isabel. Nanginginig sa galit si Tita Lorna. Diyos ko, anong parusa ito sa ating pamilya para makatakpo tayong ganitong babae? Humikbi si Isabel. Patawarin ninyo ako. Matagal siyang tiningnan ni Marco. Sa kanyang tingin wala nang galit, tanging isang malamig na pahamak. Sinabi mong anak ko to, pinilit mo akong hiwalayan ang asawa ko. Pinaniwala mo ang buong pamilya ko sa iyo. Nanginginig si Isabel. Akala ko, pinutol siya ni Marco. Akala mo palalakihin ko ang anak ng iba. Walang masabi si Isabel. Tumingin si Marco sa kanyang kapatid. Irehistro mo siya para sa DNA test. Natakot si Isabel. Hindi na kailangan. Tinitigan siya ni Marco ng diretso sa mata. Kailangan at gagawin mo yon. Umiling si Isabel. Marco, nakikiusap ako sa iyo. Marahang sinabi ni Marco. Kung anak ko ang batang ito, mananagot ako. Pero kung hindi, huminto siya sandali, pagkatapos ay idinagdag. Pagkatapos, bahala ka na sa sarili mo. Ang masalitang iyon ay parang isang kutsilyo na pumutol sa huling pag-asa ni Isabel. Napaupos siya sa upuan at humagulgol. At sa isang napakalayong lugar, nakatayo ako sa aming bagong tahanan kasama ang mga bata. Katutulong lang sa amin ni Mr. Ocampo na dalhin ang mga gamit. Hindi masyadong malaki ang bahay, ngunit napaka-comfortable. Tumingin si Leo sa paligid. Mama, ito na po ang bahay natin. Tumango ako. O, tumakbo si Lia sa bintana. Mama, tingnan mo, may hardin. Lumapit ako. Sa labas ng bintana ay isang maliit na bakuran na puno ng bulaklak. Tumingin si Leo sa akin. Mama, dito na po ba talaga tayo titira? Tiningnan ko ang aking maana at isang kapayapaan ang kumalat sa aking puso. O, magsisimula tayong lahat mula sa simula dito. Tumango si Leo. Niyakap ako ni Lia ng mahigpit. Mama, gusto ko dito. Ngumiti ako. Siguro, pagkatapos ang lahat ng nangyari, karapat-dapat kaming magkaroon ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng pag-usap sa ospital, umalis si Marco na mas lalong baksak ang loob. Madilim na nang lumabas siya sa paradahan. Nakasindi na ang mga ilaw sa kalsada, ngunit ang kanilang liwanag ay hindi nagpaliwanag sa kanyang kaluluwa. Si Brenda na nakaupo sa tabi niya ay bumubuntong hininga sa buong biyahe. Marco, seryoso. Paano na yang si Isabel? Sa tingin ko, tapos na. Hindi sumagot si Marco, patuloy na nakatingin sa kalsada. Nagpatuloy si Brenda. Kung hindi mo anak yon,
Mas mabuting hiwalayan mo na agad. Mapait na tumawa si Marco. Sa tingin mo ba gusto ko pang ipagpatuloy? Natigilan si Brenda sandali, pagkatapos ay nagtanong, paano si Clara? Nanigas ang makamay ni Marco sa manibela. Ang pangalan pa lang ay nagpatuyo na sa kanyang lalamunan. Tiningnan ni Brenda ang kanyang kapatid. Pupuntahan mo ba siya? Bumuntong hininga si Marco. Wala na siya. Saan nagpunta? Sa ibang bansa. Nagulat si Brenda. Talagang umalis siya. Tumango si Marco. Kaninang umaga, nang makita ang pasaporte sa kamay ni Clara, akala niya pananakot lang iyon. Ngayon, naintindihan na niyang lahat ay pinahandaan na noon pa. Umiling si Brenda. Talagang kalkulado. Hindi tumutol si Marco. Sa kanyang isipan, wala nang pangmamaliit tulad ng dati, tanging isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam ngang pagkatalo. Dumating ang sasakyan sa opisina at nakita ni Marco ang ilang hindi kilalang sasakyan malapit sa pasukan. Isa na may logo ng bangko, ang isa ay mula sa sheriff ng korte. Lumabas si Marco sa sasakyan at isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanya. Mr. Marco? Ako po ay kinatawan mula sa bangko. Inabot niya ang isang tumpok ng papel kay Marco dahil po sa katotohanan ang inyong kumpanya ay may malaking utang na malapit ng magdu at dahil din sa pagka-freeze ng inyong ma-account, napilitan ang bangko na simulan ang proseso ng pagsamsam ng ari-arian. Kinuyom ni Marco ang kanyang magakamao. Pagsamsam. Tama po. Ito ay isang mandatoryong pamamaraan. Si Brenda na nakatayo sa tabi niya ay agad na nagalit. Wala kayong karapatan. Kalmadong sumagot ang lalaki. Kumikilos po kami ayon sa kasunduan. Kinuha ni Marco ang mapapel. Bawat linya ay parang isang saksa ng kutsilyo. Utang na 100 milyon. Petsang pagbabayad. Panganib ngang pagsamsam ngang ari-arian kung hindi mababayaran. Mabilis na binasa ni Brenda ang dokumento at namutla. Diyos ko, Marco, bakit ka kumuhang ganyang kalaking utang? Walang sinabi si Marco. Alam na alam niyang ginamit ang pera para sa pagpapalawak ng negosyo. Pero ngayon, nang makansela ang mga malalaking kontrata at ma-freeze ang mga account, ang utang na ito ay naging isang time bomb. Idinagdag ng opisyal ng bangko, sisimulan po namin ang pagsamsam bukas. Inaasahan po namin ang inyong kooperasyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Nanatiling nakatayo si Brenda. Marco, malala na to. Pumasok si Marco sa opisina. Sa loob, nakasindi ang mailaw ngunit walang nagtatrabaho. Ilang empleyado ang nakumpulan sa isang sulok. Nang makita si Marco, natahimik sila. Tumakbo papalapit sa kanya si Mr. Budi, ang finance director. Sir Marco, anong nangyari? Marahang sinabi ni Mr. Budi. 2 pang empleyado ang nag-file ng resignation. Kumunot ang ni Marco. Sino? Ang head ng sales at ang lead project engineer. Mapait na tumawa si Marco, magaling, sabay-sabay. Bumuntong hininga si Brenda. Ang ngadaga, tumatakas sa lumulubok na barko, pumasok si Marco sa kanyang opisina. Ang malawak na silid na dati niyang ipinagmamalaki ay ngayon ay tila walang laman at malamig. Umupo siya sa kanyang upuan, binuksan ang kanyang telepono. Sa listahan ng makontakt, mayroong pangalan ni Clara. Huminto ang kanyang daliri sa ibabawang screen. Naalala niya ang unang taon ng kanilang pagsasama. Kakakasal pa lang nila, nakatira sa isang maliit na apartment. Hindi gaanong marami ang pera, ngunit bawat hapunan ay masarap. Madalas siyang hinihintay ni Clara na umuwi mula sa trabaho, minsan hanggang alas 10 ng gabi, minsan ay hindi natutulog buong gabi kapag mayroon siyang business meeting, pero hindi siya kailanman nagreklamo. Tinitigan ni Marco ang screen ng telepono at sa kanyang kaluluwa ay may lumitaw na isang pakiramdam na hindi niya kailanman inakala, pagsisisi. Nakatayo si Brenda sa may pintuan. Marco, anong iniisip mo? I-off ni Marco ang telepono. Wala. Samantala, sa isang napakalayong lugar, nakatayo ako sa likod bahay ng aming bagong tahanan.
Tahimik ang gabi, ang mahinang hangin ay nagpapagalaw sa mga bulaklak. Tinutulungan ni Leo si Mr. Ocampo na diligan ang mga halaman. Tumatakbo si Lia sa bakuran, hinahabol ang isang paru-paro. Kuya Leo, hulihin mo. Teka, ang tawa nga bata ay umalingaw-ngaw sa maliit na hardin. Tumingin sa akin si Mr. Ocampo. Kumusta ang pakiramdam mo rito? Hija, ngumiti ako. Napakatahimik po, Tito Robert, tumango siya. Sabi ngang tatay mo, napakatatag mo raw. Tiningnan ko ang mga bata. Hindi ko po alam kung matatag ako. Ayoko lang pong lumaki ang mga anak ko sa isang pamilyang puno ngang kasinungalingan. Tumango si Mr. Ocampo. Tama ang ginawa mo. Tumingin ako sa langit na nagsisimulang dumilim. May mga bagay sa buhay na kapag isinara, hindi mo na gustong buksan pa. At tila ang lumang kabanata ng aking buhay ay tuluyan nang natapos. May isang simpleng katotohanan na hindi namamalayan ng maraming tao. Ang kaligayahan ay hindi may tatayo sa pundasyon ng kataksilan. Kapag iniwan ng isang tao ang pamilya para habulin ang isang bagong ilusyon, inaakala niyang hinahanap niya ang kalayaan. Ngunit sa isang punto, malalaman niya na ang nawala ay hindi lang ang kasal, kundi ang tahanan na dati niyang pag-ari. Kinagabihan, halos hindi nakatulog si Marco. Nakaupo siya sa kanyang opisina hanggang hating gabi. Patay na ang mga ilaw sa opisina. Tanging mula sa opisina ng direktor, isang sinangang dilaw na ilaw ang lumalabas. Sa labas ng bintana, nagniningning ang lungsod sa mailaw nito. Ngunit sa kaluluwa ni Marco, ang kapaligiran ay kasing walang laman ng isang silid pagkatapos ng paglipat. Nakapatong ang kanyang telepono sa mesa, madilim ang screen. Naroon pa rin ang pangalan ni Clara sa listahan ng makontak. Isang pindot lang, ngunit hindi magawa ni Marco. Hindi pinapayagan ng kanyang pride. Biglang nag-vibrate ang telepono. Isang tawag mula kay Mr. Budi, ang finance director. Sir Marco, nasa opisina pa po ba kayo? O, pwede po ba akong umakyat? Bumuntong hininga si Marco. Umakyat ka. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok si Mr. Budi sa silid. Namumutla ang kanyang mukha. Anong meron? Inilagay ni Mr. Budi ang isang folder sa mesa. Tingnan po ninyo ito. Binuksan ito ni Marco. Ito ay isang paunang ulat sa pananalapi pagkatapos ng pagkansela ng mga kontrata. Ang mga pulang numero ay sumasakit sa kanyang nga mata. Si Brenda na nakatayo sa likod ay sumulyap at napasinghap. Paggalugin ng 40 milyon, tumango si Mr. Budi. At paunang kalkulasyon pa lang po iyan, hindi pa kasama ang mamulta sa kontrata. Sumandal si Marco sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Entan 40 milyon na lugi, dagdagan pa ang entanan 30 milyon multa at ang utang sa bangko. Ang kabuuang halaga ay malayo sa kakayahan ng kumpanya sa kasalukuyan. Mahinang nagtanong si Brenda, wala na bang paraan? Umiling si Mr. Budi. Kung walang bagong pondo na papasok, ang kumpanya ay tatagal ng hindi hihigit sa isang buwan. Nabalot sa katahimikan ang silid. Matagal pakinggan ang isang buwan, ngunit sa negosyo, iyon ay isang iglap lamang. Tinitigan ni Marco ang ulat sa harap niya. Bawat pahina ay nagpapaalala sa kanyang-kanyang mapakakamali. Ang prang inilipat kay Isabel, mga proyektong napabayaan, mga desisyong padalos-dalos. Bumuntong hininga si Brenda. Marco, natatandaan mo ba kung paano nagsimula ang lahat? Minulat ni Marco ang kanyang mamata. Anong ibig mong sabihin? Nung nagsisimula pa lang ang kumpanya, umupo si Brenda sa upuan. Malaki ang naitulong sayo ni Clara. Natigilan si Marco. Nagpatuloy si Brenda. Naalala ko noon, wala ka pang accountant. Si Clara ang nag-aasikaso ng lahat ng bookkeeping para sayo. Mapait na tumawa si Marco. Para saan pa at binabalikan mo ang nakaraan? Tiningnan ni Brenda ang kanyang kapatid ng diretso sa mata. Gusto kong sabihin na kung wala si Clara, baka wala ang kumpanyang ito ngayon. Hindi makatutol si Marco. Sa totoo lang, alam niya iyon. Sa mga unang taon nang nagsisimula pa lang siya, malaki ang naitulong sa kanya ni Clara.
Nag-aral si Clara ng accounting sa universidad. Gumagawa siyang balance sheet hanggang hating gabi. Sinasamahan niya siya sa mga meeting sa mga kliyente. Ngunit nang magsimulang kumita ang kumpanya, unti-unting nagbago si Marco. Nag-hire siyang mabagong empleyado, accountant manager, at unti-unti nang nawala sa eksena si Clara. Sa huli, naging isang housewife na lang siya sa isang malaking bahay. Yumuko si Marco sa mesa. Isang alaala ang lumitaw sa kanyang isipan. Nong araw na binili niya ang kanyang unang sasakyan, nakatayo si Clara sa may pintuan at masayang tumatawa. Ang galing mo, nong panahong iyon, itinuring itong normal ni Marco. Hindi niya naintindihan na ang taong tahimik na sumusuporta sa kanya sa loob ng maraming taon ay ang kanyang asawa. Pinutol ni Mr. Budi ang katahimikan. Sir Marco, sa tingin ko po, kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili. Para saan? Maaring kailanganin nating ibenta ang kumpanya. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi, bumuntong hininga si Mr. Budi. Pero kung hindi po natin gagawin. Tumayo si Marco. Sabi ko ng hindi. Tiningnan ni Brenda ang kanyang kapatid. Marco, seryoso. Baka oras na para huminto. Mapait na tumawa si Marco. Huminto? Ang kumpanyang ito ang lahat sa akin. Mahinang sinabi ni Brenda. Pero nawala na sa iyo ang lahat. Hindi sumagot si Marco. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Walang tao sa pasilyo ng kumpanya. Tanging ang malamig na puting ilaw mula sa mga ilaw. Nakatayo si Marco malapit sa bintana at tinitingnan ang lungsod. Humangin ang malamig na hangin ng gabi. Bigla niyang naalala ang kanilang dating tahanan. Ang magabi kung kailan hinihintay siya ni Clara para sa hapunan, ang maliliit na tawa nina Leo at Lia. Dati, hindi ito pinapansin ni Marco, ngunit ngayon, nang gumuho ang lahat, ang maalaalang ito ay naging mas malinaw. At sa isang napakalayong lugar, nagsisimula ng mag-umaga. Ang mahinang sikat ng araw sa umaga ay sumisinak sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Si Lia ay nakaupo sa hagdanan na may hawak na picture book. Tinutulungan ni Leo si Mr. Ocampo na ayusin ang bakot. Nakatayo ako sa kusina, gumagawa ng tsaa. Ang amoy ngang mainit na tsaa ay pumuno sa bahay. Tumakbo si Lia papasok. Mama, gusto ko ang bago kong eskwelahan. Ngumiti ako, hindi ka pa nga nakakapunta doon. Tumawa si Lia. Pero kahapon, ang bait ng teacher ko noong kinausap niya ako, hinaplos ko ang kanyang ulo. Makakaroon ka ng maraming bagong kaibigan. Niyakap ako ni Lia. At gusto ko rito. Tiningnan ko ang aking anak na babae at isang kapayapaan ang kumalat sa aking puso. Siguro, hindi laging binibigayang buhay ang gusto natin, ngunit minsan, sa pagkawalang isang bagay, nakakahanap tayong isang bagay na mas mabuti. Kinabukasan ng umaga, mas maaga pa kaysa karaniwan nang dumating si Marco sa opisina. Kakabukang liwewe pa lang, tahimik pa ang kalsada sa harap ng gusali. Sarado pa ang mga tindahan sa magkabilang gilid. Paminsan-minsan lang may dumadaang truck. Sandaling tumayo si Marco sa harap ng pasukan bago pumasok. Dati, kapag pumupunta siya rito, lagi siyang nakakaramdam ng pagmamalaki. Ang kumpanyang ito ay resulta ang halos 10 taong pagsisikap, ngunit ngayon nawala na ang pakiramdam na iyon. Pagpasok pa lang sa lobby, nakita ni Marco si Mr. Budi. Punong pag-aalala ang kanyang mukha. Sir Marco. Oh, may problema. Bumuntong hininga si Marco. Ano na naman? Inabot ni Mr. Budi ang kanyang telepono. Tingnan po ninyo ito. Sa screen, mayroong isang bagong artikulo mula sa isang pahayagan sa ekonomiya. Maikli ang pamagat, Baskara, Partners, nasa ilalim ng investigasyon para sa kaso ng financial manipulation. Mabilis na binasa ni Marco ang ilang linya. Hindi mahaba ang artikulo, ngunit napaka-espesipiko ang impormasyon. Investigasyon ng BIR, pagkansela ng malalaking kontrata, banta ng pagkalugi. Ibinaba ni Marco ang telepono. Sa kanyang puso, para bang may mabigat na bato. Lumapit si Brenda mula sa likuran. Ang bilis kumalat ng balita, tumango si Mr. Budi. Alam ng media, umiling si Brenda.
Mas lalo ngayong makpapanik ang mga kliyente, walang sinabi si Marco. Pumasok siya sa kanyang opisina, ngunit pag-upo pa lang sa upuan, nagsimulang tumunok ng walang tigil ang kanyang telepono. Mga kliyente, partner, bangko, bawat tawag ay pareho. Lahat ay gustong malaman kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang tawag, pinatay ni Marco ang kanyang telepono. Wala na siyang lakas para magpaliwanag. Sumandal si Brenda sa mesa. Marco, sa tingin ko, kailangan mo nang puntahan si Clara. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, pagod ang kanyang tingin. Sabi mo na, yan kahapon pa, marahang sinabi ni Brenda. Alam kong ayaw mo, pero kailangan mong aminin. Ngayon, si Clara na lang ang makatulong sa iyo. Mapait na, tumawa si Marco. Idinamanda niya ako. Oh, pero kung giatras niya ang kaso, natihilan si Marco. Nagpatuloy si Brenda, hindi ko alam kung nasaan siya, pero kailangan mo siyang hanapin. Sumandal si Marco sa upuan. Biglang lumitaw sa isipan niya ang imahe ni Clara. Nung araw na umalis siya, hindi siya umiyak, hindi nagsalita ng marami, dinala lang ang mga bata at umalis. Nung panahong iyon, inakala ni Marco na babalik siya o kahit man lang tatawag, pero 2 araw na ang lumipas, walang kahit isang mensahe, walang kahit isang tawag. Ang katahimikan na ito ay nagbigay sa kanyang pagkabalisa. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, pumasok ang isang empleyado. Sir Marco, may bisita po. Sino? Abogado po. Nakatinginan si Marco at Brenda. Mahinang sinabi ni Brenda, baka galing kay Clara. Tumayo si Marco. Papasukin mo. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok sa silid ang isang lalaking nasa edad 40. Nakasuot siya ang itim na suwet. Sa kanyang kamay, mayroong isang briefcase. Magandang umaga po, Mr. Marco. Magandang umaga. Ang pangalan ko po ay Ati Reyes. Agad na nakilala ni Marco ang pangalan. Ito ang abogadong kumakatawan kay Clara. Malamig siyang nagtanong, anong kailangan ninyo? Inilagay ng abogado ang kanyang briefcase sa mesa. May dala po akong karagdagang dokumento. Binuksan niya ang kanyang bag at naglabas ng isang makapal na folder. Ito po ay karagdagan sa aming isinampang kaso. Kumunot ang no ni Marco. Anong ebidensya? Tiningnan siyang abogado ng diretso sa mata. Ebidensya na naglipat kayong pera mula sa conjugal account patungo sa inyong personal na account at ginamit ito para bumili ng apartment para kay Miss Isabel. Agad na sumabat si Brenda. Hindi pa nito pinapatunayan na conjugal funds yon, ngumiti ang abogado. Inihanda na po namin ang lahat ng bank statement. Inilagay niya ang ilang papel sa mesa. Tinitigan ni Marco ang magpamilyar na numero na hindi niya may kakaila. Nagpatuloy ang abogado, bukod diyan mayroon din po kaming video recording nung pinirmahan ninyo ang deed of sale. Kinuyom ni Marco ang kanyang mga kamao. Mabilis na nagtanong si Brenda, ano ang gusto ninyo? Kalmadong sumagot ang abogado. Pinoprotektahan lang po namin ang malegal na interes ng aming kliyente. Malamig na tumawa si Marco. Nasaan siya? Hindi agad sumagot ang abogado. Sinabi lang niya, si Mrs. Clara ay naninirahan na ngayon kasama ang kanyang nga anak sa isang malayong lugar. Nagpatuloy si Marco, pwede ko ba siyang makita? Tiningnan siya ene abogado ene ilang segundo, nasa kanya po yon. Natihilan si Marco. Sabi ni Brenda, pakisabi kay Clara, kung iatras niya ang kaso, handa kaming makipagnegosasyon. Tumango ang abogado, ipaparating ko po. Pagkatapos sabihin iyon, tinipon niya ang mga dokumento at tumayo. Bago umalis, lumingon siya at idinagdag, Mr. Marco, neko lang pong ipaalala sa inyo ang isang bagay. Tiningnan siya ni Marco, marahang sinabing abogado, ang ilang pagkakamali sa buhay ay hindi may tatamang pera. Ang nga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat ng nasasilid at sa isang napakalayong lugar, nagsisimula ng magtakip silim. Kasama ko sina Leo at Lia na naglalakad sa isang parke malapit sa bahay.
Ang mapuno dito ay napakatataas at ang makitid na batong daanan ay paliko-liko sa ibabaw ng luntiang damuhan. Tumatakbo si Lia sa unahan. Mama, ang ganda dito. Naglalakad si Leo sa tabi ko. Gusto ko rin dito. Tiningnan ko ang aking mga anak. Ang mahinang hangin ay nagpapagalaw sa mga dahon at malinaw na naririnig ang huning ng mga ibon. Siguro, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, sa wakas ay natakpuan na namin ang aming tahimik na lugar. Pag-aalis ng abogado, muling bumalot ang katahimikan sa opisina ni Marco. Nang magsara ang pinto, agad na lumingon si Brenda sa kanyang kapatid. Marco, narinig mo ba yon? Nakatayo pa rin si Marco malapit sa mesa. Narinig ang ano? Bumuntong hininga si Brenda. Hindi nakbibiro si Clara. Seryoso na talaga siya ngayon. Hindi sumagot si Marco. Tiningnan niya ang folder na naiwan sa mesa. Mga bank statement, deed of sale, ebidensya ng paglilipat. Lahat ng ito ay hindi may kakailang ebidensya. Hindi niya ito may tatanggi. Nagpatuloy si Brenda. Seryoso kong sinasabi ito sa iyo. Kung abot sa korte ang kasong ito, magkakaroon ka ng malaking problema. Mapait na tumawa si Marco. Akala mo ba hindi ko alam? Lumapit si Brenda. Kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Tiningnan ni Marco ang kanyang kapatid. Anong gusto mong gawin ko? Diretso sumagot si Brenda. Hanapin mo si Clara. Natigilan si Marco ang ilang segundo. Sa kanyang kaluluwa, para bang dalawang tao ang naglalaban. Ang kanyang pride at ang katotohanan. Sa wakas, bumuntong hininga si Marco. Nasa ibang bansa siya. Agad na sinabi ni Brenda, kung gayon, lumipat ka papunta ron. Mapait na tumawa si Marco. Akala mo ba ganun kadali? Paano kung ayaw niya akong makita? Nakrus ang mabraso ni Brenda. At least sinubukan mo. Hindi sumagot si Marco. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang pangalan sa screen ay nakpatigil sa kanya. Isabel. Tinitigan niya itong ilang segundo bago sumagot. Ano na naman? Mahina ang boses ni Isabel sa telepono. Marco, anong nangyari sa'yo? Humigbi si Isabel. Ako, nasa ospital ako. Malamig na sumagot si Marco. So, ano ngayon? Nanganganib akong makunan. Kumunot ang ni Brenda na nakatayo sa tabi niya. Nagpatuloy si Isabel sa nanginginig na boses. Sabing doktor, kailangan kong manatili ritong ilang araw. Natigilan si Marco. Sa kanyang puso, wala nang kahit isang patak ng simpatya, tanging pagod. Mahinang sinabi ni Isabel, pwede mo ba akong bisitahin? Marahang sumagot si Marco, hindi. Humagulgol si Isabel. Marco, wala na akong ibang kasama kundi ikaw. Malamig na tumawa si Marco. Nakakamali ka. Mayroon kang amangang batang yan. Natigilan si Isabel. Ilang segundo ang lumipas. Naktanong siya sa nanginginig na boses. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Maikli sumagot si Marco. Hindi. At ibinaba ang telepono. Tiningnan ni Brenda ang kanyang kapatid. Sobra naman yon. Umupo si Marco sa kanyang upuan. Sa tingin mo ba may pakialam pa ako? Walang imik si Brenda. Naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Ilang sandali pa, kumatok si Mr. Budi sa pinto. Sir Marco, may problema. Nagalinlangan si Mr. Budi ng ilang segundo. Kakatawag lang po ng bangko. Kumunot muli ang ni Marco. Mahinang sinabi ni Mr. Budi, hinihiling po nilang magbigay kayo ng plano sa pagbabayad ng utang sa loob ng 3 araw. Mapait na tumawa si Marco. 3 araw? Opo. Kung hindi tinapos ni Mr. Budi ang kanyang pangungusap, ngunit naiintindihan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito, paksamsam nga ari-arian. Bumuntong hininga si Brenda. Marco, kailangan mo na talagang hanapin si Clara. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Ang huling sinang takip silim ay pumasok sa silid. Bigla niyang naalala ang isang lumang pangyayari. Noong araw na ipinanganak si Leo, hinawakan niya ang kamay ni Clara sa delivery room. Punong pawis ang ni Clara, ngunit ngumiti pa rin siya. Tatay ka na. Nun, labis na naantik si Marco. Akala niya, ang kanyang pamilya ay laging magiging ganon.
ngunit siya mismo ang sumira nito. Ipinikit ni Marco ang kanyang nga mata. Ang pakiramdam ng pagsisisi ay dahan-dahang kumalat sa kanyang kaluluwa. At sa isang lugar, unti-unting lumubok ang araw. Nakaupo ako sa isang kahoy na upuan sa likod bahay. Sina Leo at Lia ay naglalaro hindi kalayuan. Lumapit si Mr. Ocampo. Anong iniisip mo, Hija? Ngumiti ako. Wala po. Tiningnan niya ang mga bata. Gusto nila rito. Oh. Tumango siya. Nahanapan ko na sila ng eskwelahan. Yumuko ako bilang pasasalamat. Salamat po, Tito Robert. Marahang sinabi ni Mr. Ocampo, huwag kang magpasalamat. Malaki ang naitulong sa akin ng tatay mo noon. Tiningnan ko ang mga batang tumatawa at isang kapayapaan ang kumalat sa aking puso. Ang aming bagong buhay ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang sirain itong sinuman. Lumipas ang 3 araw, ang langit sa itaas ng lungsod ay kasing kulimlim nga nakaraang araw. Nakaupo si Marco na mag-isa sa kanyang opisina. Ang malawak na silid, na dati napakapamilyar, ay ngayon ay tila malamig. Sa mesa, may nakapatong na isang tumpok ng mga dokumento. Sa tabi nito, isang tahimik na telepono. Napakabilis lumipas ng 3 araw na halos hindi na nakahinga si Marco. Mas marami pang dokumento ang selyado ng BIR. Nakpadala ang bangko ang opisyal na demand para sa pagbabayad na utang. Opisyal na kinansela ang 3 malalaking partner ang kontrata. At nakpadala ang korte ang supwena para sa kaso ni Clara. Kinuha ni Marco ang papel sa kanyang kamay. Bawat linyang nakaimprenta ay isang malamig na paalala. Hindi na ito isang problema sa pamilya, ito ay batas. Nakatayo si Brenda sa may pintuan, matagal na tiningnan ang kanyang kapatid, pagkatapos ay nagtanong, Marco, napag-isipan mo na ba ang lahat? Inilagay ni Marco ang papel sa mesa, tungkol saan? Tungkol sa pagpunta kay Clara, natihilan si Marco. Sa loob ng 3 araw na ito, marami siyang inisip tungkol sa kumpanya, sa utang at sa nawalang pagsasama. Sa wakas, bumuntong hininga si Marco. Hindi na kailangan. Nagulat si Brenda. Anong sinasabi mo? Marahang sinabi ni Marco. Mukhang huli na ang lahat. Pumasok si Brenda sa silid. Marco, huwag kang magmatigas. Hindi ito tungkol sa pagmamatigas. Tumingin si Marco sa labas ng bintana. Alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ko? Natigilan si Brenda. Nagpatuloy si Marco. Hindi ang pagkawalan ng kumpanya, hindi ang pagkawalan ng pera, kundi ang mapagtanto na nawala sa akin ang pinakamahalagang bagay. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik kay Brenda. Mapait na tumawa si Marco. Dati, sinabi mo sa akin na mabait na babae si Clara. Hindi ako naniwala. Yumuko siya. Ngayon ko lang naintindihan. Bumuntong hininga si Brenda. Marco, sa tingin ko pa rin, kailangan mo siyang kausapin kahit isang beses. Umiling si Marco, hindi na kailangan. Alam kong hindi na siya babalik. Natigilan si Brenda. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Sa sandaling iyon, kumatok si Mr. Budi sa pinto. Sir Marco, anong meron? Inilagay ni Mr. Budi ang isang tumpok ng papel sa mesa. Ito po ang opisyal na abiso mula sa bangko. Binuksan ito ni Marco. Pagkatapos basahin ang ilang linya lang, naintindihan niya ang lahat. Sinimulan ng bangko ang proseso ng pagsamsam ng ari-ariang nagsisilbing kolateral. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng Bhaskara and Partners ay halos tapos na. Tinupi ni Marco ang papel. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam gulat, tanging isang kakaibang kapayapaan. Siguro kapag tapos na ang lahat, humihinto na ang isang tao sa takot at sa isang napakalayong lugar. Napakabait ng pagdating ng umaga. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisinag sa mga dahon ng puno sa hardin. Nakaupo ako sa isang kahoy na upuan at tinitingnan ang aking mga anak na tumatakbo sa bakuran. Naglaro ng bola si Leo kasama ang kanyang bagong kaibigan. Nakaupo sila sa ilalim ng isang puno at tumatawa kasama ang isang batang babae na may blond na buhok.
Ang tawang mabata ay umalingaw-ngaw sa malinis na hangin ning umaga. Sa tabi ko, nakaupo si Mr. Ocampo, kumusta ang buhay mo rito? Hija, ngumiti ako, napakatahimik po, Tito Robert. Tumango siya, mabuti yan. Ilang sandali pa, nagtanong siya, hindi mo ba iniisip na umuwi? Tiningnan ko ang mga bata, mabilis tumakbo si Leo. Kumaway si Lia sa akin at sumigaw, Mama, tumayo ako. Siguro, balang araw, pero hindi ngayon. Ngumiti si Mr. Ocampo, naintindihan ko. Lumapit ako sa mga bata. Niyakap ni Lia ang aking kamay. Mama, gusto ko rito. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Ako rin, tumagbo papalapit si Leo. Mama, nanalo ako. Tumawa ako, matalinong bata. Hinawakan akong nga bata sa kamay at kaming tatlo ay naglakad sa makitid na daanan ng hardin. Ang mahinang hangin ay nagpapagalaw sa mga dahon. Tumingin ako sa asul na langit at naramdaman ang kaluwagan sa aking puso. May mga kabanata sa buhay na kapag isinara ay nagdudulot ng maraming sakit. Ngunit minsan, ang mga kabanatang iyon ang nagbubukas ng isang bago at mas payapang buhay. Laging may paraan ang buhay para bigyan tayo ng mga aral na ayaw nating matutunan. Kapag nasa isang tao na ang lahat, iniisip niyang ang pinakamahalagang bagay ay laging nasa tabi niya. Pero sa totoo lang, hindi. Ang pamilya, tiwala, at pag-ibig ay napakarupok. Kapag nawala ang mga ito dahil sa pagkamakasarili at kataksilan, hindi laging may pagkakataon na ibalik ang lahat. At minsan, ang pinakamabuting magagawa natin ay hindi ang subukang ayusin ang nakaraan, kundi ang matutong mamuhay ng mas mabuti sa natitirang bahaging ating buhay. Sa pagbabalik tanaw sa buong kwento ni na Clara, Marco at mga taong nakapaligid sa kanila, marahil ang pinaka nagpapaisip sa atin ay hindi kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Ang buhay ay hindi isang laro ng chess na ganon kasimple. Ang nagpapaisip sa atin ay ang madesisyong ginawa sa isang iglap. Madesisyong tila maliit, ngunit nagbago sa kapalaran ng isang buong pamilya. Para kay Marco, ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi lang ang pangangaliwa. Ang mas malaking pagkakamali ay nawala sa kanya ang respeto sa kanyang asawa kapag sinimulan ng isang lalaki na maliitin ang babaeng kasama niya sa pinakamahihirap na taon, doon nagsisimulang gumuho ang pundasyon ng pamilya. Ang pra ay maaring kitain ulit, ang kumpanya ay maaring itayo muli, ngunit ang tiwalang minsang nasira ay napakahirap ng ibalik. Tungkol naman kay Clara, marami marahil ang mag-iisip na siya ay sobrang lamig, masyadong mabilis umalis, ngunit sa totoo lang, iyon ay isang kalakasan. Ang ilang babae, kapag nahaharap sa sakit, ay iyak, magmamakaawa o susubukang manatili. Ngunit mayroon ding mapumipiling katahimikan, nakahanda ng ibang daan para sa kanilang sarili. Hindi para sa paghihiganti, kundi para protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga anak. Ang katahimikan ni Clara ay hindi dahil sa kawalan ng puso, kundi resultang maraming taong pagtitiis. Ang kwentong ito ay nagsisilbi ring paalala sa maraming taong may asawa. Ang pamilya ay hindi magtatagal magpakailanman dahil lang sa isang marriage certificate. Nagtatagal ito dahil sa respeto, pasasalamat at pang-araw-araw na responsibilidad. Kapag sinimulan ng isang panig na isipin na ang kanyang kapareha ay hindi kailanman aalis, doon nagiging mas malaki ang panganib na mawala siya. Kung may papayo kay Marco, marahil ito ay ang matutong tanggapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Minsan, hindi tayo binibigyan ng buhay ng pagkakataong bumalik at ayusin ang mga pagkakamali, ngunit laging binibigyan tayo ng buhay ng pagkakataong maging mas matalino pagkatapos nito. At para sa mga nakikinig sa kwentong ito, sana lahat tayo ay matutong isang simpleng bagay. Pahalagahan ang taong nasa tabi mo habang maaari pa. Huwag hintayin maging walang laman ang bahay hanggang sa mawala ang tawanan, hanggang sa magsimula ang bagong buhay ang iba para mapagtanto kung gaano siya kahalaga. Kung napaisip ka sa kwentong ito, ibahagi ang iyong masalobin sa comment section. Bawat pananaw mo ay maaring makatulong sa iba na makita ang kwentong ito mula sa ibang anggulo.
At kung gusto mo nga kwentong buhay na tulad nito, mga aral na malalim, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para muli tayong makita sa mga susunod na kwento. Dahil minsan, ang kwento nga iba ay isang salamin kung saan mas naunawaan natin ang ating sariling buhay. O